Binatikos ni Vice Ganda si Shovie Estrada dahil sa controversial na anti-ABS-CBN post resurfing online. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mabilis na mundo ng social media, ang mga post na nakalipas na mga taon ay maaaring bumalik sa mga individual, lalo na sa napakasensitibo at puno ng politika na tanawin ng Philippine entertainment. Nitong linggo, si Vice Ganda, isa sa mga pinaka-ma-impluwensya at outspoken celebrity sa bansa, ay nagpahayag sa social media para punahin sa publiko ang tumataas na online na personalidad na si Shovie Estrada para sa isang lumang post na di umano'y nanunuya sa pagsasara ng ABS-CBN ang dating broadcasting giant sa bansa. Ang post na original na initala noong 2020 sa kasagsagan ng labanan ng pangkasa ng ABS-CBN ay muling lumabas sa social media at mabilis na nagpasiklab ng mainit na diskurso. Si Vice Ganda, isang matagal ng talent na kapamilya, ang isa sa mga pinaka-vocal na tagapagtanggol ng ABS-CBN noong shutdown nito, ay hindi umimik sa pagtawag sa kanyang inilarawan na insensitive, opportunistic and distasteful behavior. Ang sumunod ay isang viral confrontation sa pagitan ng dalawang magkaibang public figure. Si Vice Ganda ang veterano sa showbiz at simbolo ng paglaban, at si Shovie Estrada ang walang patawad na Gen Z influencer na may dumaraming online na followers. Ang sagupaan sa pagitan nila ay hindi lamang umani sa mga tagahanga at mga kritiko, ngunit muling nagbukas ng mga lumang sugat tungkol sa kalayaan, sa pamamayahayag, kultura ng pagkansila at pananagutan ng mga celebrity. Noong May 5, 2020, napilitang itigil ang operasyon ng ABS-CBN, ang pinakamalaking media network ng Pilipinas, kasunod ng pag-expire ng protesta nito sa Kongreso. Ang pagsasara ay malawak na kinondina ng mga mamamahayag, celebrity at international media watchdog, na binanggit ito bilang isang dagok sa kalayaan ng pamamahayag. Libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho. Ang mga palabas sa telebisyon ay biglang itinigil. Ang coverage ng balita, particular sa malalayong lugar, ay pinatahimik magdamag. Ang pagsasara ay sumisimbolo hindi lamang sa pananahimik ng isang network, kundi pati na rin sa malamig na epekto ng kapangyarihang pampolitiko sa media. Maraming celebrity sa ilalim ng Kapamilya Network, Vice Ganda na si Vice Ganda ang naging vocal activist, gamit ang kanilang mga plataforma para iprotesta ang desisyon at rally support para sa mga press freedom. Sino si Shovie Estrada? Si Shovie Estrada, na hindi dapat ipagkamali sa actress si Maymay Estrada, ay isang sumisikat na social media influencer na kilala sa kanyang mga controversial na pagkuha ng nervyosang katatawanan at madalas na nakapukaw ng mga opinyon sa mga kasalukuyang kaganapan. Sa mahigit kalating milyong tagasunod na maraming platform, binuo ni Shovie ang isang reputasyon bilang isang tagapagsalita ng katotohanan na hindi natatakot na sumalungat sa mga pangunahing salaysay. Gayunpaman, ang kanyang pagbangon ay hindi walang batikos. Marami ang nag-aakusa sa kanya ng insensitivity, maling impormasyon at sadyang nag-trigger ng mga tugon upang palakasin ang pakikipag-ugnayan, bagamat hindi hinangaan at ilan ng mga kanyang dalawang kapatawaran ng katotohanan. Ang iba ay tumingin sa kanya bilang bahagi ng lumalaking alon ng cloud chasers na tumawid sa ethical na mga hangganan para sa katanyagan. The resurface post. Ano ang sabi niya? Nakasentro ang kontrobersya sa isang post sa Facebook na may pitsang July 2020 na may hawak na malawak na ibinahagi ng mga screenshot post. Isinulat umano ni Shovie, "Good riddance, karapat-dapat na isara ang ABS-CBN. Masyadong bias, masyadong dramatic, masyadong elitist. Hayaang sumikat ang mga tunay na content creator." Noong panahong iyon, ang post ay halos hindi napapansin. Ngunit noong 2025, hawang lumalaki ang profile ng Shovie, hinukay ng mga entertainment sleuth ang pahayag at sinimulang tawagan siya para sa kanyang naunang paninindigan. Sinabi ng mga kritiko na ang kanyang nakaraang opinyon ay sumasalungat sa kanyang kasalukuyang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga mainstream at media, entertainment at brand. Reaksyon ni Vice Ganda: "Hindi ito nakakatawa, pero ito'y binasag ni Vice Ganda ang isang flagship tungkol sa mga ganitong talento ng ABS-CBN. Outspoken media advocate ang kanyang katahimikan sa usapin sa pamamagitan ng isang post sa X or dating Twitter noon na nagsasabing, ang mga taong tumawa ng libo-libo sa atin, ang nawala ng trabaho ay hindi karapat-dapat na magbiro tungkol dito ngayon. Hindi ito kontento, ito ay kalupitan." Sa isang follow-up na Instagram story, idinagdag ni Vice, "Ito ay hindi lamang isang pagkalugi ng negosyo. Ito ang aming tahanan, ito ang aming pamilya, at para sa mga tagalika o ilang tagalika ng nilalaman upang kutyain ito para sa kapangyarihan, ito ay kasuklam-suklam." Umani ng malawak na suporta ang reaksyon ni Vice Ganda, lalo na sa kapwa ng kapamilya stars, fashion netizens na nabuhay sa heartbreak ng shutdown. Marami ang pumuri sa kanya sa paggamit ng kanyang plataforma para panagutin ang mga bagong influencer sa kanilang mga nakaraang pahayag.
public reactions at social media divide. Gaya ng inaasahan, sumabo ang social media sa mga reaksyon. Nahati ang entertainment sa dalawang dominanting kampo, public revelation at social media divide. Gaya ng inaasahan, sumabog ang social media sa mga reaksyon. Nahati ang internet sa dalawang dominanting kampo, Team Vice. Nagtalo ang mga taga-suporta na ang nakaraang post ni Shovie ay malupit at simbolo ng isang mas malaking problema. Mga taong nakikinabang sa trauma na hindi nila naranasan. Pinuri nila si Vice Ganda sa paninindigan para sa kanyang mga kasamahan at pinapalagahan. Team Shovie, ipinagtanggol ng ilan ng karapatan ni Shovie na ipahayag ang kanyang opinyon, kaano man hindi sikat. Sinabi nila na siya ang totoo lamang at inakusahan si Vice na masyadong sensitibo at ayaw tumanggap ng mga batikos. Ang debate ay sumasalamin hindi lamang sa magkakaibang mga opinyon, kundi pati na rin sa isang generational at ideological divide sa pagitan ng mga controversial na media. Ang pagtaas ng kultura ng mga memes, nervous na katatawanan at trolling ay lumika ng isang kapaligiran kung saan ang mga seryosong isyu ay madalas na binibigyang halaga. Ang post ni Shovie ay hindi nakahiwalay, sa halip ito ay kumakatawan sa isang mas malawak na trend ng online insensitivity na tinuturing ang mga isyu sa totoong mundo. Before in live entertainment, ang pagkutya sa pagbagsak ng isang institutional na media na sumuporta sa libu-libong buhay o kabuhayan ay tumawid sa isang linya. Ang mga kritiko ay nangangatwiran, ngunit ang iba ay sumasalungat, bangpuwang para sa mga hindi sikat na opinyon sa isang hypersensitive na digital na mundo. Ang pangyayaring ito ay nagtatanong kung saan natin iginuhit ang linya sa pagitan ng pangungutya at kalupitan. Ang power dynamics ng mga celebrity and influencers. Ang paghaharap ni Vice at Shovie Estrada ay hindi lamang isang personal na pagtatalo. Sinasagisag ito ng lumalaking tensyon sa pagitan ng mainstream celebrity at digital influencer. Ang mga tradisyonal na bituin ay kadalasang nararamdaman na sila ay pinanghahawakan sa mas mataas na mga pamantayan, habang ang mga influencer ay nagpapatakbo sa mas makaunting mga kahitnatan. Ngunit tinatangkilik ng napakalaking pag-abot. Si Shovie, sa kabila ng kanyang medyo bagong presensya, ay nagsimulang magtrabaho kasama ang mga tatak at gumawa ng pagpapakita sa media. Kabalintunan sa mga network na nauugnay sa parehong industriya na minsan niya kinukya. Ito ang sabi ng mga kritiko ay hypo-post. Hypocrisy at best, opportunity at worst. Nagpadala ng mensahe ang call-out ni Vice Ganda. Mahalaga pa rin ang kredibilidad at nanonood ang industriya. Habang isinusulat ang balitang ito, hindi pa naglalabas ng formal na paghingi ng tawad si Shovie Estrada. Sa halip ay nagpost siya ng hindi malinaw na kwento na nagsasabing gustong-gusto ng mga tao ang paghukay ng lumang kapag nagsimula kang matagumpay at manatili. Aliyo, ang mapanghamong tugon na ito ay nagdulot lamang ng mas maraming backlash, kung saan marami ang tumawag dito sa bingi at irresponsable. Sinabi ng mga dalubhasa sa PR na ang pagtanggi sa paghingi ng tawad o pagkilala sa pinsalang nagawa ay kadalasang bumabalik, lalo na kapag ang damdamin ng publiko